Start na po tayo. Sige. Itong TV, binibili po namin ng 100 ang isang piraso, yung maliit, yung malaki, 150. Tapos, in-stock po namin, tatawag po kami ng technician at saka papaganahin, saka ibibinta naman panibago. Itong mga yung makukuha sa computer, kung asahan mo lang talaga ngayong hindi mo siya pipisa-pisahin, hindi mo siya kalasin, puro papupuno ka na kaagad, kaya nakasigigit din. Bukod din yung board, nakabukod din yung board, nakabukod din yan mga IC. Pagbinta namin, medyo yun ang kinaibahan dyan. Gaano po karaming mga electronic waste yung nakukuha nyo po sa isang linggo? Yung electronic waste namin, depende lang kapag may mayaman magbibinta ng mga electronic waste. Pero po kadalasan po sa mga electronic waste, ano po yung binibenta sa inyo? Ang electronic waste nyo talagang electronic, talaga number 1 TV. TV po. Pero kung sabihin mo nga lang talagang electronic, talagang galing talagang hazardous, talagang hakot namin, wala kami hakot. Hindi po kayo kumukuha ng hazardous. Kapag ano po, pag na-segregate nyo na po, saan nyo po sila dinadala? Valenzuela. Valenzuela po. Tapos po, doon po, paano na po pinaprocess yung Kasi mga... doon sila mismo, sa Valenzuela, sila mismo, naka-acquire sila sa DTI at saka sa DNR nila na pwede silang gumiling. May sinusunog po ba kayong mga parts dito? Wala po. After pong kapag sobrang dami pong hindi nagagamit, na yung may mga parts po ba na hindi nyo pwedeng gamitin din ibabenta? Scrap na lang namin bakal. Pinapakilo nyo na lang po. Pinapakilo silang kapakilo. Hindi na kami kasi mapupuno kayo. Opo. Ano po yung... Kinukuha lang namin sa kagaya sa mga board, ang kinukuha lang namin dyan, yung tanso lang, yung makukuha na copper, saka yung aluminum. Pagkatapos yan, may bumibili naman yan ng sinasabing board. Ibig sabihin, iniipon lahat ng board, yung aluminum, ay automatic may ibinta agad. Saka yung tanso, pero yung board na yan, sila na, bahala naman yung naghakot, kanilang business naman yun, kung saan naman nila dinadala, kung ano naman ang pag-process nila. Pero pag kami naman niya, lahat puros lang segregation. So parang dito po yung starting point po ng Oo. pag-segregate at kayo na po nagdi-distribute kung saan po. Kung saan namin deliver, kagaya ng karton, araw-araw truck, yung truck cartons, kartonan. Sa truck, araw-araw, Venezuela, complete paper naman, araw-araw. Kaya si na makarami. Opo. Ano po yung masasuggest nyo po na tamang gawin ng mga kahit po ordinaryong tao sa pag-segregate po ng electronic parts? Huwag itapon kung saan naman itatapon. Dalhin nila sa tamang pagdalhan at saka para hindi maiwasan yung mga baha-baha na yan. Kasi kagaya niyan sa mga styrofoam, pwede naman nga, ang kamay ng timbangan, patay. Ang kamay ng timbangan. Ang kagaya nito kung itama lang talaga ang pagtapon ng basura, hindi babaha ang Metro Manila. Kaso lang, depende sa tao. Yung karamihan kasi nga nagbabaran na kasi, tulad na sa paper na lang yan. Wala may naghahakot sa kanilang basura doon yan. Kaya ibig sabihin na pupunta lang, nanahagis sila, hindi sa kit lang din. Kung tama talaga pagtapunan nila, hindi pa dinamay, sabihin mo yung mga electronic waste niyan. May mga tinitake po ba kayong precautionary measure kapag nagsisegregate po kayo? Wala naman kung nakitang dito, kagaya sa mga hindi naman namin nga talaga ini-strong car. Hindi naman talaga namin sinisirang lubos na talagang, kagaya yan sa TV, may hazardous eh. Opo. Yung battery, may hazardous din kasi may lead. Dito sa junk shop, kapag buo-buo lang, parang kagaya lang din ng bahay. Ang bahay nyo mayroon din eh. May TV, may kuan. Kapag sinira mo na, yun magkakaroon ka ng hazardous. Kaso lang dito sa amin, binibili lang namin yung buo-buo. Kung pwede pa repair. Pag hindi na kuan, yun. Binta na namin sila. Opo.
Sige po. Yun lang po.